Si Mike Defensor kasi, sabi ni Attorney Melvin Matibag, ah, sabi ni Director Matibag, si Mike Defensor hindi yan simpleng no, hindi involved diyan sa mga transactions na yan. Hindi, involved yan. Sabi nga ni Director Matibag, ang totoo, si Mike Defensor, madalas doon sa KTV na yun na ni-raid. Lagi daw nandun. Ha? Ha? Nung ano daw, tumakbo itong mayor ng Quezon City, di ba tumakbong mayor yan nung 2022 elections? Ha? Tumakbong mayor yan. O ngayon, sabi ni Director Matibag, ini-entertain ni Mike Defensor yung mga kagawad ng barangay, yung mga kapitan ng barangay, yung mga leader niya sa politika. Alam niyo kung saan dinadala? Doon sa ni-raid na KTV bar na yun. Kaya hindi daw masasabi, ha? Nung inagaw nila ang PDP laban kay Pacquiao, sila Melvin Matibag ang nagmaniubra noon. Hindi, balik tayo dito kay Mike Defensor. Sabi ni Melvin Matibag, yung mga barangay officials at saka mga barangay leaders ni Mike nung tumakbo itong mayor, doon dinadala sa KTV bar na yan sa Pasig, yung ni-raid nila nung April 21. Kaya sabi ni Melvin Matibag, sino namang maniniwala na hindi involved yan si Mike Defensor? Sabi niya, yung mga naaresto daw doon, yung mga nasakuti doon ng mga staff, pati yung 54 na babae na naaktuhan doon. Tinuturo daw si Mike Defensor eh. Saka lagi naman talagang nandun si Mike Defensor ayon kay Melvin Matibag. So, ang plano nila, suhan si Mike Defensor. Tibo ang role daw nito eh. Itong si Julie Defensor, yung asawa, president nung Zirin Corporation. Yung anak naman, yung Miguel yata ang pangalan nun, treasurer. Pero sa papel lang yan. Sa papel. Mas aktibo pa daw si Mike Defensor doon. Kaya sabi ni Melvin Matibag, isasama nila sa kakasuhan si Mike. Siyempre, lalong magagalit si Mike Defensor niyan. Lalong magagalit. Kasi sinasabi niya, ang gigipit itong ginagawang ito. Sige, tinigilan ba ni Melvin Matibag? Hindi. Di siya na ngayon ang kakasuhan. Hindi pala idadagdag sa ikakaso. Nandun pa rin yung asawa at saka anak. Kasi yun eh, ang mga nasa papel ay yung asawa, president ng Zirin Corporation eh. Tapos yung anak, yung Miguel, treasurer. Pero sabi ni Director Matibag, kahit hindi nakasulat si Mike Defensor dyan na officer ng korporasyon, siya talaga ang nagpapatakbo. Kaya, at saka ito pa, maraming mga kilalang tao, balik-balik doon. Balik-balik dyan sa KTV bar na yan, parang mabintang-mabinta, suking-suki. Maraming suki na mga kilalang tao. Ito ang matindi dyan. Mayroong isa na kilalang negosyante, mayroong kilalang negosyante, ang apelyido ay Tan. Ang apelyido ay Tan. Ngayon, itong negosyanteng ito, naaktuhan doon. Nung ni-raid ng mga NBI, naaktuhan mismo doon. Yung Tan, yung Tan. Ito? Itong Tan umanong ito ay kilalang negosyante. Kaya medyo ito mga kabunyog, mga kababayan. Actually, lumabas na ito sa Abante. Presidente daw ng Wakwak. Ay alam naman natin yung Wakwak. Exclusive na village yan. Exclusive na subdivision yan. Ayun daw na naaktuhan doon ng ni-raid ng NBI, yun daw yung Wakwak president, ayon sa balita. Kaya siguro ang sabi, kaya malakas ang loob ng mga kilalang tao na pumunta doon dahil si Mike Defensor daw ang may-ari eh. Kaya kumbaga ito mga kabunyog. Sabi ng kaya ngayon ang ginagawa ni Matibag,
kakasuhan na si Mike Defensor. Si Mike Defensor daw ang dapat na ano dito. At ang isa pa, hindi na lang human trafficking, qualified human trafficking, mabigat. Bakit? Kasi pag simple human trafficking, bailable. Ang qualified human trafficking, non-bailable. Hmm? Si, si Kibuloy, ang kaso niyan, qualified human trafficking, kaya hindi nakakapagpiyansa. Kahit nag-apply petition for bail, kasi evidence of guilt is strong. Si Harry Roque, kansilado na ang passport. Bakit? Qualified human trafficking din ang kaso ni Harry Roque. Non-bailable din. Kaya nga ayaw umuwi ni Harry Roque. Kasi non-bailable ang kaso niya at matibay din ang ebidensya sa kanya. Ito, pag ginawa itong qualified human trafficking, non-bailable na to. Ang paliwanag ni Director Melvin Matibag, sabi niya, kasi nangyari daw yung human trafficking sa panahon na may declared state of energy emergency. Ay di ba itong mga nangyaring pagtaas ng presyo ng petrolyo, yung pagtaas na presyo ng mga bilihin, nagkulang-kulang ang supply, nagdeklara ng state of energy emergency. Ngayon, sabi ni Director Matibag, ay abogado yan sabi niya, posible itong pumasok sa qualified human trafficking. Kasi ano to nangyari itong mga human trafficking na ito, activity sa panahon na may state of energy emergency na diniklara ng Pangulo. So, qualified human trafficking ito ay mukhang mukhang matindi yan. Mukhang matindi yan. Kaya anyway mga kabunyog, mga kababayan, yan yung inaabangan natin kasi mukhang ano talaga hindi humuhupa ang init ng isyung ito ng KTV bar na to. Pinasarado na yan ng pinasarado na ng Pasig. Pinasarado na ng Pasig. Mabilis din yung aksyon ni Mayor Vico Soto. Kasi itong mga negosyo na ito na iniuugnay kay Mike Defensor, nasa Pasig City. Ay nung mabalita yung mga human trafficking, yung may mga drugs na involved na, agad-agad naglabas ng closure order yung Business Permit and Licensing Department ng Pasig City Local Government Unit. Mabilis yung action ng Pasig City. Anyway, ang sinasabi natin dito, ang ipilit na pinapakita ni Matibag, ni Director Matibag na malaking involvement dito ni Mike. Hindi siya simpleng parang yung asawa niya na ang nagpapatakbo niyan o kaya yung anak niya, hindi daw. Si Mike pa rin, sabi ni Matibag. Kaya kasuhan na si Mike.